Sa bayan ng San Vicente, kilala ang pamilyang Facundo bilang pinakamayaman at makapangyarihan. Pag-aari nila ang malalawak na lupain na tinatamnan ng palay at tubo. Ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng bayan, ang kanilang angkan ay nagmula sa isang linya ng mga sindero at ang kanilang kayamanan ay bunga ng pagsasamantala sa lupa at sa mga mahihirap na magsasaka. Si Don Lorenzo Facundo, ang patriarka ng pamilya, ay kilala sa kanyang pagiging matigas at walang awang namumuno sa kanilang asyenda. Ang kanyang asawa, si Doña Consuelo, ay isang babaeng magara ngunit mapanghusga. Samantala ang kanilang nag-iisang anak, si Isabela, ay lumaking spoiled at walang pakialam sa mga magsasakang nagdurusa sa ilalim ng kanilang pamamahala. Sa kabila ng kanilang marangyang pamumuhay, napabalitang marami silang lihim, mga kasalanang nakabaon sa ilalim ng lupa ng kanilang asyenda. Sa kabilang banda, si Mang Efren ay isang mahirap ngunit masipag na magsasaka na matagal nang nakatira sa maliit na bahagi ng lupain ng mga Facundo. Kasama ang kanyang pamilya, pinagyaman niya ang lupain iyon. Umaasa sa biyaya ng kalikasan para mabuhay. Ngunit nang dumating ang balita ng planong paalisin ng mga Facundo ang mga magsasaka sa kanilang lupain upang gawing resort ang lugar, nag-umpisa ang bangungot ni Mang Efren. Isang gabi, nagtipon ng pamilya Facundo sa kanilang malaking mansyon. Ipinatawag ni Don Lorenzo ang kanyang mga tauhan upang ipaalam ang plano. Ayusin niyo na ang lahat. Hindi ko na gustong makita ang mga magsasakang iyon sa lupa natin. Panahon ng gawing makabago ang lugar na ito, mariing utos ni Don Lorenzo. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bayan. Ang mga magsasaka, kabilang si Mang Efren, ay nagtipon upang humingi ng paliwanag. Ngunit imbis na makinig, binastos sila ng mga tauhan ng mga Facundo at binantaan ng karahasan. Sa labis na galit, lumapit si Mang Efren kay Don Lorenzo upang makiusap. Don Lorenzo, habaan po sana ang iyong presensya. Ang lupain ito ay naging tahanan namin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay, pakiusap ni Mang Efren. Ngunit sa halip na tugon, isang mapanuyang tawa ang sinagot ni Don Lorenzo. Huwag kang umasa, Efren. Hindi ko kayang mag-aksaya sa lupa para sa mga tulad mo. Sa galit at kahihiyan, umuwi si Mang Efren sa kanilang barong-barong. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng baliti, naramdaman niyang tila may kakaibang lakas na pumasok sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga tao na tila nag-iiba si Mang Efren. Tahimik siya ngunit may kakaibang sigla. Napansin ng kanyang pamilya na mas madalas siyang mawala sa gabi. Bumabalik lamang sa madaling araw at may kakaibang amoy ng dugo. Isang gabi, nakita siya ng kanyang anak na si Kaloy na palihim na umaalis. Sinundan nito hanggang sa masukal na kagubatan. Sa gitna ng dilim, laking gulat niya nang makita ang kanyang ama. Ang katawan nito'y punit-punit habang unti-unting nagiging isang halimaw na may malalaking pakpak, pulang mata at matulis na pangil. Ngunit bago pa makasagot si Mang Efren, mabilis itong lumipad patungo sa asyenda ng mga Facundo. Isang sigaw ang gumising sa kalagitnaan ng gabi. Isa sa mga tauhan ng pamilyang Facundo ang natagpuang wala ng ulo at pinutol ang kalahati ng katawan. May halimaw! Sigaw ng mga tao. Ngunit walang naniniwala. Isa na dyan, si Don Lorenzo. Isang desperadong plano lang ito ng mga magsasaka para takutin tayo. Hindi nila tayo matatalo, aniya. Hindi nagtagal, sunod-sunod ang insidente sa asyenda. Isa-isa nang nawawala ang mga tauhan ng pamilyang Facundo. Ang iba'y natatagpo ang patay, ang iba na may bigla na lang naglalaho. Sa takot, inutusan ni Don Lorenzo ang kanyang mga tauhan na bantayan ang asyenda. Ngunit kahit anong gawin nila, walang nakakatakas sa mga mata ng halimaw. Isang gabi,
Nakarinig ng malakas na ingay si Doña Consuelo mula sa kanilang hardin. Nang silipin niya ito, nakita niya ang anino ng isang nilalang na nakadapa sa bangkay ng isa sa kanilang mga tauhan. Lumapit ito sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang pulang mata ng halimaw. "Tulong! May halimaw!" sigaw niya, ngunit walang nakarinig sa kanya. Unti-unti naging malinaw kay Don Lorenzo na si Mang Efren ang halimaw. Pinatawag niya ang isang albularyo upang pigilan ang sumpa, ngunit walang nagawa ang albularyo laban sa galit ni Mang Efren. Sa huling bahagi ng kabanata, nakita si Mang Efren sa gitna ng gabi. Tumayo sa harapan ng mansyon ng mga Pacondo, hawak ang katawan ng isang tauhan. "Dahil sa kasakiman ninyo, wala kayong may iwang kahit ano. Isa-isa ko kayong lulurayin." Galit na sigaw ng halimaw. Ang gabi ay napuno ng sigaw ng takot. Habang ang pamilyang Pacondo ay nagtatago, walang magawa laban sa kanilang kinakaharap na paghihiganti. Ang takot ay tuluyang bumalot sa pamilya Pacondo. Ang asyenda na dating puno ng saya at karangyaan ay naging tahimik na libingan ng kanilang kasakiman. Sa bawat gabi, parang multo ang anino ni Mang Efren. Naririnig sa bawat sulok ng asyenda ang kanyang malalim na halakhak. Animoy nanunuyas sa kanilang panghihina. Dahil sa sunod-sunod na insidente, kinailangan ni Don Lorenzo na humingi ng tulong mula sa gobyerno. Nagpadala ng mga pulis at sundalo upang bantayan ang asyenda. Ngunit kahit armado ang mga ito, walang nagawa ang kanilang mga bala laban sa bilis at lakas ni Mang Efren. Sa tuwing susubukan nilang magbantay, isa sa kanila ang misteryosong nawawala sa dilim. Samantala, si Doña Consuelo ay tila nawawala na sa katinuan. Lagi siyang umiiyak sa loob ng kanyang silid, paulit-ulit na sinasabi, "Mga sumpa, mga demonyo, darating ang karma natin." Si Isabela naman, na noon ay walang pakialam sa mga nangyayari, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagkabagaba. Isang gabi, nilapitan niya ang kanyang ama. "Papa, tapusin na natin ito. Ibabalik mo na ang lupa sa mga magsasaka. Ayoko ng ganito." Umiiyak na pakiusap ni Isabela. Ngunit sa halip na makinig, sinagawan siya ni Don Lorenzo. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko hayaang maagaw sa atin ang lupa. Yan ang yaman natin." Sa labas ng mansyon, nagmamasid si Mang Efren. Ang pulang liwanag ng kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang galit at puot. Naramdaman niyang dumating na ang tamang panahon upang tapusin ang lahat. Sa kasagsagan ng bagyong bumalot sa bayan ng San Vicente, dumating si Mang Efren sa asyenda. Malakas ang hangin at ulan at tila sumasabay dito ang bawat sigaw ng galit na gumagapang sa hangin. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot ngayon. Mas malalaki ang kanyang mga pakpak, mas matutulis ang kanyang pangil at tila mas mabilis at mas makapangyarihan ang kanyang galaw. Ang mga tauhan ng asyenda ay nagkakagulo. Ang iba ay nagtatakbuhan palabas, ngunit karamihan ay hindi na muling nakita. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na sigaw ni Don Lorenzo mula sa kanyang opisina. Dumiretso si Mang Efren doon, winawasak ang pintuan gamit ang kanyang malalakas na kuko. "Efren, tumigil ka na. Pwede tayong mag-usap." Takot na pakiusap ni Don Lorenzo. Ngunit malamig ang tugon ni Mang Efren. "Usap? Noong panahon na ako ang nakikiusap, tinatawanan mo ako. Ngayon, ikaw naman ang tatawanan ko habang nawawasak ang lahat ng itinayo mo mula sa kasakiman." Inablot niya si Don Lorenzo at mabilis na lumipad palabas ng mansyon. Sa itaas ng mataas na puno ng baliti, binitawan niya ito, dahilan upang mahulog ang matanda sa lupa at mamatay. Sa pagkawala ni Don Lorenzo, lalong nagkagulo ang pamilyang Pacondo. Si Doña Consuelo ay tuluyang nabaliw at tumakas palabas ng mansyon.
Natagpuan siyang palutang-lutang sa ilog makalipas ang ilang araw. Si Isabela na lamang ang natira, nagkukulong sa kanyang kwarto habang humahagulgol. Ngunit kahit si Isabela ay hindi nakatakas sa kapalaran ng kanyang pamilya. Isang gabi habang tulog, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang silig. Pagmulat niya, nakita niya si Mang Efren na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. "Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito, Isabela," malamig na sabi ng halimaw. "Ngunit kailangan mong pagbayarin ang dugo ng mga magsasakang pinahirapan ng pamilya mo." Pilit na nakiusap si Isabela. "Patawad po. Ibabalik na namin ang lupa. Gagawin ko ang tama." Ngunit bago pa man siya makatayo, lumapit si Mang Efren at hinawakan ng kanyang ulo. Ang ganti ay hindi maaaring iwasan. Sa sumunod na araw, natagpuan si Isabela sa kanyang silid. Wala ng buhay, ngunit tila ang mukha nito ay nagpapakita ng matinding takot bago ito namatay. Matapos ang pagbagsak ng pamilyang Pacondo, ang kanilang asyenda ay tuluyang nilisan ng mga tao. Ang mansyon ay iniwan na sira-sira at kinalawang na naging pugad ng mga kwento ng kababalaghan. Ang mga magsasaka, kabilang ang pamilya ni Mang Efren, ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit may halong takot sa kanilang puso. Si Mang Efren ay hindi na muling nakita. May mga nagsasabing bumalik siya sa kagubatan at nanatili roon bilang halimaw, naghihintay sa susunod na kasakiman na kanyang wawasakin. Sa bayan ng San Vicente, nanatiling paalala ang kwento ng pamilyang Pacondo na ang kasakiman at pang-aapi ay may kaagibat na sumpa, at ang hustisya, gaano mang katagal, ay laging darating sa tamang panahon. Lumipas ang 10 taon mula nang bumagsak ang pamilya Pacondo. Ang asyenda ay nanatiling abandonado, napapalibutan na ng makakapal na damo at matandang puno ng baliti. Sa kabila ng mga kwentong kababalagan, isang bagong pamilya ang naglakas loob na angkinin ang lupa, ang mga De La Vega. Ang pamilya De La Vega ay galing sa syudad, mga negosyanteng nangangarap gawing plantasyon ng dating asyenda. Pinamumunuan ito ni Victor De La Vega, isang ambisyosong lalaki na naniniwala sa modernisasyon. Kasama niya ang kanyang asawa, si Marina, at ang kanilang 2 anak na sina Adrian at Bianca. Hindi sila naniniwala sa mga pamahiin, kaya't binaliwala nila ang babala ng mga matatanda sa bayan. "Luma ng mga kwentong aswang na yan. Hindi tayo dapat magpa-apekto," sabi ni Victor. Sa unang tingin, ang asyenda ay tila ordinaryo lamang, ngunit ang lupa nito ay tila buhay, puno ng misteryo at lihim. Sa unang gabi pa lamang ng kanilang paninirahan, nagsimula na magparamdam ang mga kakaibang elemento. Sa unang gabi sa asyenda, ramdam ng pamilya ang malamig na hangin na tila dumadaloy mula sa bawat sulok ng mansyon. Habang nagpapahinga si Victor sa kanilang bagong opisina, napansin niyang tila may mga yapak sa labas ng kanyang bintana. Nang sinilip niya ito, wala siyang nakita kundi ang malawak na lupain na nababalutan ng hamog. Samantala, si Marina ay abala sa pag-aayos ng kanilang silid nang marinig niya ang mahihinang boses ng mga taong tila nag-uusap sa may kusina. Nang kanyang puntahan, natagpuan niyang walang tao roon. Sa halip, nakakita siya ng mga basag na pinggan sa sahig. "Victor, may mga tao bang gumagala rito?" tanong ni Marina. "Walang tao dito maliban sa atin," sagot ni Victor na bahagyang nainis. Ngunit si Bianca, ang kanilang bunsong anak, ang unang nakakita ng kakaiba. Sa likod ng mansyon, may nakita siyang anino ng isang tao sa gilid ng puno ng baliti. Nang lapitan niya ito, bigla itong nawala. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapanganib ang asyenda. Ang mga trabahador na kinuha ng mga De La Vega para linisin ang lugar ay nagsimulang magreklamo. Isa sa kanila ang nagsabing nakakita siya ng isang nilalang na may pakpak at pulang mata sa bodega. Ang iba ay sinasabing naririnig nila
ang malalalim na buntong hininga sa kalagitnaan ng gabi. Ang lupaing ito ay hindi ordinaryo, sabi ni Mang Nestor, ang pinakamatandang trabahador. Dito pinatay ang maraming magsasaka. Ang mga dugo nila ay bumalot sa lupa. Ang kanilang mga espiritu ay nagbabantay pa rin. Ngunit hindi naniwala si Victor. Mga kwentong engkanto lang yan. Gawin niyo ang trabaho niyo, galit na utos niya. Ngunit isang gabi, habang si Adrian ay naglalakad sa likod ng mansyon, nakarinig siya ng boses na tumatawag sa kanya. Adrian! Adrian! Pilit niyang hinahanap kung saan nanggaling ang boses. Napadpad siya sa puno ng balete at doon niya nakita ang isang nilalang nakahawig ng tao, ngunit may pakpak. Matutulis na kuko at pulang-pulang mata. Mabilis itong lumipad patungo sa kanya. Ngunit bago siya masaktan, biglang lumitaw si Mang Efren. Ang halimaw na dati niyang anyo ay mas matindi na ngayon. Pinagtanggol niya si Adrian, ngunit hindi ito nagpaliwanag kung bakit. Matapos ang insidente, napilitan si Victor na kausapin si Mang Nestor na noon ay nagpasya ng umalis sa asyenda. Ano ba talagang nangyayari dito? Tanong ni Victor. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga nilalang na hindi mo kayang kontrolin, paliwanag ni Mang Nestor. Ang pamilya Pacondo ang naggasik ng sumpa. Ngunit ngayon, kayo naman ang nagdadala ng bagong kasakiman. Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Ngunit sa halip na makinig, lalo lamang tumigas ang ulo ni Victor. Habang tumatagal, mas lumalakas ang presensya ng mga aswang sa asyenda. Isa-isa nang nawawala ang mga trabador at ang pamilya de la Vega ay nakakaramdam ng matinding takot. Sa isang pagkakataon, natuklasan ni Marina ang isang lumang diary sa silong ng mansyon. Ang diary ay pag-aari ni Isabela Pacondo at isinulat bago siya mamatay. Ang lupaing ito ay hindi atin. Ang mga aswang ay hindi mga halimaw, kundi mga kaluluwang sinumpa dahil sa kasakiman ng ating pamilya. Darating ang araw na bawat sakim na haangkin sa lupaing ito ay mapaparusahan. Isang gabi, habang nagkakainan ang pamilya de la Vega, biglang nagkagulo sa labas ng mansyon. Isang malakas na halakhak ang narinig, kasabay ng malalaking yapak sa lupa. Nang lumabas sila, nakita nila ang animoy libo-libong mata na nagmamasid mula sa dilim. Si Mang Efren, kasamang iba pang nilalang, ay lumitaw sa gitna ng hardin. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong asyenda. Wala kayong karapatang sakupin ang lupaing ito. Ang inyong kasakiman ay magdudulot lamang ng kamatayan. Sinubukang tumakas ng pamilya de la Vega, ngunit isa-isa silang hinarang ng mga aswang. Si Victor ang unang nawala. Hinila ng isang nilalang sa ilalim ng lupa. Si Marina naman ay natagpuan sa ilalim ng puno ng baliti, nakatitig sa kawalan, tila wala ng kaluluwa. Si Adrian at Bianca lamang ang nakaligtas, ngunit huli na ang lahat. Naiwan silang mag-isa sa gitna ng lupaing puno ng sumpa. Hindi alam kung paano makakaalis o kung paano sila mabubuhay. Muling iniwan ang asyenda ng mga tao. Walang nangas na bumalik at nanatili itong isang lugar na kwentong kababalagan. Ang pamilya de la Vega ay naging babala sa sino mang susubok mang-angkin ng lupaing iyon. Sa kabila ng lahat, nanatiling nagbabantay si Mang Efren, kasamang naghihintay ang mga aswang sa sino mang may lakas loob na hamunin ang sumpa ng lupaing iyon. Matapos ang pagbagsak ng pamilya de la Vega at ang mga kwento ng aswang sa lupaing iyon, dumaan ang ilang taon ng katahimikan. Walang nangas na muling tumira sa asyenda ng mga Pacondo, at ang lugar ay tila naging isang lugar na pinag-iwasan ng lahat. Ang mga kwento ng mga halimaw, mga aswang at sumpa ay nagpatuloy na iniwasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagong pamilya ang dumating sa isang puok ng mga mahihirap na magsasaka na nanganganib na mawalan ng kanilang tahanan. Ang pamilya Carrion ay isang simpleng puok ng mga magsasaka
na matagal nang nakatira sa kanlurang bahagi ng bayan ng San Vicente. Si Mang Tomas at ang kanyang asawa, si Aling Rosa, ay may 2 anak, sina Marco at Lisa. Ang kanilang kabuhayan ay mula sa pagtatanim ng palay at mais sa isang maliit na peraso ng lupa. Ngunit noong nalaman nila na ang lupaing kanilang tinataniman ay naging bahagi ng asyenda na dating pag-aari ng mga Pacondo, nagdesisyon silang magtungo doon at magsimula ng bagong buhay. Hindi alam na ang lupang iyon ay may mga lihim na matagal nang nakabaon. Isang araw, tumawag ang pamilya Carrion sa may kanto ng asyenda. Hindi nila alam ang mga kwento ng nakaraan, ang mga aswang at mga halimaw na nagbabadya. Ang tanging alam nila ay kailangan nilang maghanap ng mas malawak na lupa upang makatanim at mabuhay. Si Mang Tomas ay isang matapang at masigasig na magsasaka. Walang masama sa magtanim sa lugar na ito, sabi niya sa kanyang asawa. Malawak na ang lupa at hindi natin kailangan pa maghanap ng ibang pook. Dahil sa kanilang pangarap na magkaroon ng mas malaking sakahan, tinanggap ng pamilya Carrion ng alok ng lokal na gobyerno na ang ng lupaing ito. Ngunit sa gabi ng kanilang unang pagtira, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya. Ang mga hayop sa paligid ay tila natatakot. Ang hangin ay tila may mga boses na umaabot mula sa kagubatan. Si Marco, ang kanilang anak, ay nakakita ng isang anino na mabilis na dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Hindi siya nakatiis at sinundan ito. Ngunit nang makarating siya sa likod ng bahay, wala siyang nakita kundi ang malaking puno ng balete. Ang parehong puno na matagal na nagdudulot ng takot sa mga nakaraang residente ng asyenda. Ano ba iyon? Tanong ni Marco sa kanyang sarili. Ngunit tinago na lamang niya ang takot at nagpatuloy sa kanyang gawain. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ng mga aswang sa asyenda ay naging mas malakas. Isa-isa nang nagsimulang maglaho ang mga alaga nilang hayop at si Aling Rosa ay nakaranas ng kakaibang karanasan. Isang gabi, habang siya ay naglalaba, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang liig at narinig ang isang malalim na boses na humihingi ng tulong. Tulungan mo kami, ipagpahid ang kanilang mga kasalanan. Sa pag-aakalang ito ay isang panaginip, iniwasan ni Aling Rosa ang boses at pinilit na magpatuloy sa gawain. Ngunit ng gabing iyon, isang nilalang na may pakpak at dilaw na mata ang dumaan sa kanilang bahay at tumahol ng malakas na parang isang mabagsik na hayop. Si Marco at Lisa ay nabulabog at natakot at ipinagbigay alam nito kay Mang Tomas. Ama, may mga nilalang sa paligid natin, sigaw ni Marco. Si Mang Tomas ay nag-isip ng mabilis at nagdesisyon na humingi ng tulong mula sa isang matandang manguusisa na kilala sa buong bayan, si Albulario Dalia. Siya ay isang albularyo na matagal nang naninirahan sa kabundukan at kilala sa kanyang kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Pagdating ng albularyo sa bahay ng mga Carrion, ipinakita niya sa kanila ang mga kasaysayan ng mga aswang at sumpa ng lupaing kanilang tinirhan. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay hindi mga ordinaryong nilalang, kundi mga kaluluwang sinumpa ng pagbabalik upang maghiganti sa mga pamilyang nagpasimula ng kasikiman. Ang mga Pacondo at De La Vega ay pawang nagkasik ng kasakiman sa lupaing ito, kaya't ang mga kaluluwang ito ay patuloy na naghahanap ng katarungan, sabi ni Albulario Dalia. Kailangan nating magtulungan upang matigil ang kanilang paghihigante. Pinasimulan ni Albulario Dalia ang ritual ng paglilinis sa buong paligid ng bahay ng mga Carrion. Gumamit siya ng mga halamang gamot, insinso at mga ritual upang magpalabas ng mga masamang espiritu. Ngunit bago matapos ang seremonya, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kagubatan. Nang sumikat ang araw, nagpasyang pamilya Carrion
kasama ang tulong ng albularyo Dahlia na harapin ang mga aswang sa kagubatan ng asyenda. Dinala nila ang mga itak, panghampas at mga sinaunang gamit na itinuro ni Dahlia upang magtanggol sa kanilang mga sarili. Habang papalapit sila sa malaking puno ng balete, naramdaman nila ang malupit na hangin at narinig ang mga malalakas na halakhak. Biglang sumulpot mula sa dilim ang mga aswang. Ngunit sa kagulat-gulat na pagkakataon, nalamang ng pamilya Carrion na may kakayahan sila tulad ni Mang Efren na magbago at mag-transform sa anyo ng isang aswang. Ang mga aswang ay hindi kaaway, kundi mga kaluluwang naglalaban para sa katarungan, sabi ni Mang Efren na nagbalik upang tulungan ang pamilya. Ipinakita ko na ang takot ay hindi makakapigil sa inyo. Sa tulong ni Mang Efren at ng kanyang mga nilalang, nayanig ang mga aswang at nagtakbuhan patungo sa madilim na kagubatan. Tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan. Ang lupa ng mga Pakondo at Tilabiga ay napalaya mula sa sumpa. Muling bumangon ang mga magsasaka mula sa pagkatalo ng mga aswang. Ang asyenda ay unti-unting nabangon at ang mga Carrion ay nagpatuloy sa buhay nila bilang tagapagligtas ng lupaing pinagmulan ng mga sumpa. Ang mga kaluluwa ng mga nagsabing magtatanggol sa lupa ay naging kalakip ng hangin, patuloy na gumagabay sa mga naglalakbay sa tadhana ng lupang iyon. At sa bawat taon na dumaan, ang kwento ng mga Carrion at ng mga aswang ay naging isang alamat na ipinasa-pasa sa mga bagong salinlahi upang magsilbing gabay at paalala sa kabutihan at katotohanan ng buhay sa ilalim ng mga puno ng balete. Wakas,